Welcome back to my YouTube channel. You're watching me, Lindsay. And for today's vlog, i-share ko sa inyo yung life update ko and yung birth story ko. So, ganito yung nangyari. So, March 24, nagpunta kami sa center kasi 2 days before, nakakakita na ako ng tubig sa panty ko. So, dun sa mga pregnant dyan, please maging aware kayo sa panty nyo kung pwedeng puro white lagi yung suot nyo para nakikita nyo kung ano yung lumalabas sa inyo. So ako, napansin ko na may lumalabas sa akin. Hindi siya marami, pero tubig siya. And isa pa, alam ko kasi kapag may tubig talaga kasi syempre pag naghugas ako, ganun. Pag naghugas kasi ako, tinutuyo ko rin. So imposibleng may water. So meaning, baka panubigan yun. So, yung March 24, pumunta kami sa center kasi sabi ni Mami, pa-check kasi mahirap na. So, sa center may midwife, si Ma'am Jenny yun. Inai niya ako, and then, wala pa, closed cervix pa ako. Pero sabi niya, kailangan kong pumunta sa ospital kasi baka panubigan na ngayon. So, pumunta kami sa ospital. And then, nagpunta na nga ako dun sa ng labor, yung place ng labor dun sa hospital. Tapos, ang ginawa lang sa akin is hindi ako in-admit. Minonitor lang yung heartbeat ni baby for 1 hour. So, yun. Nung na-monitor yun, na-check na okay naman yung heartbeat niya, nag-request sila ng BPS ultrasound, tapos pinapabalik nila ako ng Friday. And then, edi uwi na kami noon, March 24 yun. That was Tuesday, I think. March 25, pumunta ulit kami ng Balanga para maghanap ng pwedeng pag-ultrasoundan. Kasi nga, wala dito. Dahil lockdown nga, diba? So, pumunta kami ng Balanga, lahat ng hospital, private hospitals na puntahan namin, and wala. Walang available. So, naisip ko, baka available na sa provincial ulit. So, bumalik kami sa provincial. Iyon na nga. Tapos, pagbalik namin, sumakto na may available palang doktor na mag-check nung sa ultrasound nga, pwede pala. So, in-ultrasound na ako. And then, nakita nila na from 15, dapat yung panubigan ata. Yung normal na panubigan ko ata is 15. Or I don't know kung sa lahat ng pregnant yun na 15, wala akong idea. So, from 15, nag-down na siya sa 11. So, ibig sabihin, nababawasan talaga yung panubigan ko. And sabi nung doktor, okay pa naman yung panubigan mo, though nabawasan siya, pero kailangan ka lang i-admit. So, naloka ko doon, kasi girl, wala akong idea na i-admit ako. Nung March 24, una namin punta, dala na namin yung gamit. Pero nung March 25 na punta namin, hindi namin dinala yung gamit, kasi ultrasound lang yung sadya namin. And hindi ko in-expect na bigla akong ma-admit. So, na-admit na ako. After nun, in-induce na ako. Ay, hindi. 1 day pa akong naghintay ng labor, kung ganun, kung anong mangyayari, parang may mga silaksak na sa akin na stress, ganun. So, naghintay ako ng 1 day, and then, yung doktor, yata, nag-decide na siya na, yung doktor or OB-GYN, nag-decide na siya na, wawang ini. So, yung OB-GYN, nag-decide na siya na i-induce na ako. I don't know kung yung doctor OB-GYN, basta may nag-decide na i-induce ako. Kasi nga, in-admit ako ng closed cervix and hindi siya nag-open. So, induce na nga yung nangyari. Grabe. Hanggang nakatatlong araw na ako, ini-induce ako. Tapos, pagka-iisahin, closed cervix pa rin. So, alam nyo pa, grabe sobrang pangit ng experience ko dun. Kasi biruin nyo, 3 araw ako naka-admit. Kumakain ako, normal yung ano ko. Kasi nga hindi nag-open yung cervix ko. Na-injection na ako ng pampahilab, pero never humilab yung tiyan ko. As in, may time pa nga na nung pangatlong araw ko na dun. As in, pinifake ko na yung labor. Pinifake ko na masakit yung tiyan ko para baka iiyak ko, tapos malay mo naman, diba, maano na yung CM ko. Pero nung inaiiyak kasi ako ng doktora, wala, closed cervix pa rin. Pero yun, 3 araw na akong pinapasukan ng pampahilap, pero wala pa rin. So, ayun. Si baby ko, by the way, never siyang naging breech. Lagi siyang cephalic. Kasi
Ang secret nun is nagpapatugtog ako lagi tuwing umaga pag mag-almusal ng music sa puson ko. Tapos, yun lang naman yung secret ko. Tapos lagi akong sa left natutulog. So, cephalic siya. Normal siya. But then again, yung time na yun, nakakatatlong araw na ako. Sobrang naiirita na ako kasi, alam mo yung kakarating lang ng iba, tapos sila nanganak na. Tapos may mga time pa na naiiwan ako as in mag-isa lang ako dun sa labor room na yun. Alam niyo yun, yung kakarating lang nila, tapos sila nanganak na, tapos ikaw girl, 3 araw ka na dyan. Hindi ka pa rin nanganganak. In-injection ka na ng pampahilab, lahat-lahat, hindi ka pa rin nanganganak. So, anong nangyari doon sa 3 araw na yun? Ang good thing naman nun is in-injection na ako ng para sa baga ni baby and ng antibiotics para sa UTI in case. So, tinanggap ko na lahat ng injection na yun. Sobrang sakit, sobrang bigat ng gamot, sobrang lapot yung term ni mami doon eh. Sobrang lapot ng gamot. Kaya talaga, pag in-injection siya sa'yo, hindi may igalaw yung pinag-injection. Kasi nga, sobrang lapot ng gamot. So, nagising yung alaga ko. Pero tulog na siya ulit ngayon. So, yun. Nandun na tayo sa Indus, no? So, after nun, nung na-realize ko na grabe, inip na ako, baka 1 buwan ba akong tumagal dito, ganyan. Kasi nga, pinapasakan ako ng pampahilab, pero wala pa rin nangyayari. So, nag-decide na ako na magpa-CS. Kahit na, alam mo yun, wala talaga akong idea na isi-CS ako, na masi-CS ako kasi cephalic yung position ni baby. Pero, ano magagawa ko, diba? Kasi yung panubigan ko is nababawasan na. So, natatakot na rin ako na baka naman mamaya may mangyari pang masama kay baby ko. Baka maubusan pa siya ng tubig sa loob or whatever. And isa pa, yun ding mga kapamilya ko or kamag-anak ko is naghihintay rin ng update na baka nanganak na ako, ganito, ganyan, kung nanganak na ba ako, hindi pa rin. Kasi ang tagal ko na dun, girl. Yung iba kasi pagkadating nila, panganak na sila. So, syempre, di ba, ang iniisip ng mga kamag-anak ko din is ganun din ako. Pero ako hindi. 3 araw akong tumagal dun. Thankful ako dun sa nakatabi ko sa bed. May nakatabi kasi ako sa bed na isi-CS siya. And then, sabi ko, ano ba, may sakit pa yung CS? Ganito, ganyan, wala talagang idea. Tapos lang alam ko, papasakan ka ng anesthesia. Papasakan talaga. I-injection ng ka ng anesthesia. Tapos hindi mo na mararamdaman yung ganito, ganyan nga. Napanganak, hindi ka naiire. Hindi mo mararamdaman yung tahi, hindi mo mararamdaman yung opera, whatever. Ang iniisip ko nun, gusto ko ng mga anak. Gusto ko nang kita yung baby ko. So, pumayag na ako magpa-CS. Sabi ko agad kay doktora na magpapa-CS na ako. So, inasikaso na lahat. Ang ginawa nun is may palitan ng diaper and na inahiptan na kami. So, yun. March 28, 12:18 AM. Baby's out na. Yun lang, yung birth story ko. Yung life update ko naman ngayon is, syempre, nandyan si Athena, si Amaya. Ang name niya is Amaya Athena. So, nandito na siya. And kung nakikita niyo yung pagmumukha ko ngayon, sobrang puyat ako, sobrang stress, sobrang haggard ako kasi hindi talaga madaling mag-alaga ng baby. Nagising na naman siya, wait lang. Guys, I'm back. Pinatulog ko muna siya. So, yun nga. Sobrang hirap mag-alaga ng newborn. Alam niyo ba? Sobra talaga. Dahil 3 hours lang ang tulog ko paggabi. Swerte pag may 3 hours na tulog. Tapos, pagdating ng umaga, maghapon ko din siyang aalagaan. Pagdating magdamang ko siyang aalagaan. Breastfeeding kasi ako. So, sobrang hirap talaga. Yung puyat talaga yung kalaban mo. Pero okay lang. Masaya naman ako na nagbre-breastfeed ako. And na dahil ang breastfeeding kasi is very important sa mga newborn. Kasi mayroong gamot or parang hindi sila magkakasakit kapag nagbre-breastfeed ka. So, yun. Yun lang naman sa ngayon yung life update. May Athena na kami ni Elsie. And, yun nga. Mag-1 month na siya. Malapit na. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. If meron din kayong birth story, i-share nyo sa baba. I-comment nyo sa baba para makita natin kung kagaya ko ba kayo ng birth story or whatever. Anyways, your birthday is March 28, 2020. Ayun.
So, baka meron siyang mga kaedad dyan, diba? Yun, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. See you on my next vlog.